Ganito po ang ginagawa nila. Magke-create po sila ng constitutional crisis. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Senator Cayetano, obstruction of justice yan. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa International Court na yon. Alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan. Objection, Your Honor, misleading. Bakit? Bakit misleading, Your Honor? Yung warrant mo galing sa Korte ng Pilipinas. Yung warrant mo, kaya ka nahuli, kaya ka hinuli. Yung warrant, di ba to, na sinasabi mong hawak mo, sabi mo, galing sa ICC. Therefore, Your Honor, it is invalid. Why? Ang magbibigay dapat ng warrant ay ang local court. Dapat, dadalhin muna yan, warrant na yan, sa local court at ang local court ang magpapadala ng warrant. So, Your Honor, yung sinasabi mong obstruction of justice is irrelevant and walang kwenta. That's the truth, ladies and gentlemen. Bakit to? Kung maaalala ninyo. Eto, papaliwanag ko lang sa inyo. Ano sinasabi ni Marcos nung inaresto si Pangulong Duterte? Even if we are no longer under the ICC, that is very clear right now. We are no longer under the ICC. Anong sabi? Sabi ni Bongbong Marcos, yung daw ay pagko-coordinate o co-cooperate lang natin sa Interpol. Ang sabi, Interpol notice yung kanyang sinunod. Okay? Ngunit datapat subalit, ang sinasabi ni Trillanes dito ay warrant ng ICC. There is no Interpol notice. So kung sinasabi nyo dati na si Pangulong Duterte ay naaresto sa bisa ng Interpol notice, this time, ang sinasabi nyo naman ay galing sa ICC. Nasabi ni Marcos noon ay hindi valid yun until dumaan sa Interpol notice. Ngayon, walang Interpol notice. Kanina, ipinakita niya yan. Ipinakita niya na warrant from the ICC. That warrant should be accordingly doon sa inilabas ng Supreme Court ay kailangan dumaan sa Korte ng Pilipinas, then the court will be the one to bring it doon sa particular person.